Kagaya na nabanggit natin kanina mga kabrigada, pag-usapan ho natin itong natalakay sa isang press con kahapon na di umano'y umiiral na hindi makatwirang contractualization practices. Diyan nga ho yan mga kabrigada sa National University sa Manila. O di ba, Brigada Gabs, sa ilalim ng batas mga kabrigada, kapag 6 months na yung isang manggagawa, yung isang empleyado, kapag walang appointment na siya ay in-appoint bilang regular, automatic. Oo. Under the operations of the law, Brigada Gabs, magiging regular yung empleyado na yan, yung trabahante na yan. Pero sa mga private universities, private institutions sa buong Pilipinas, Brigada Gabs, abay talamak itong sinasabi nila na contractualization. Meron nga na 2 years na, 3 years na, hindi pa nare-regular doon sa kanilang pagtuturo, doon sa mga learning institutions na yan, Brigada Gabs. At yan ay mabibigyan ng mukha ngayong araw na to, Brigada Gabs. Dahil dyan sa issue na yan, sa National University of the Philippines. Yan. Makasama ho natin mga kabrigada si Professor Jose Mario De Vega. Pag-usapan natin ano ba yung nangyari at ano ba yung sistema dyan po sa NU, mga kabrigada. Good morning po, Prof. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama po ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Good morning po. Naririnig po ba? Yes po. Clear po, Professor. Magandang umaga sa inyo, kapatid na Abner at kapatid na Gabdo. Salamat dito sa ating Brigada FM station sa pagkakataon. Salamat kahapon sa pagdala mo sa ating press con. No? Hindi ko nasabi ng buo yung facts. Sige po. Ako po ay probationary full-time na dyan sa NU noong November of 2022 pa. Opo. Supposedly, kung bibilangin ninyo, dapat ako po ay regular na itong term na to. Itong July to November. Ang ginawa ko sa akin noong June 28, via MS Teams, no? Sinabi ako ay end of contract na. Hindi naman applicable yung end of contract sa probationary full-time. Kasi 2 years, inihap mo na akong nirehire. Kumbaga sa LRT to, parating na ako ng baklaran eh. Pagdating ng EDSA, sinipa mo ako dun eh. Hindi ho ba? So, then end of contract. O end of contract pala, bakit hindi mo sinunod ang batas yung 30-day period na non-renewal? Wala ho ko natanggap na isang letra, isang telegrama, isang papel, walang due notice, walang contract, wala lahat. Hindi ko alam kung anong kaso ko eh. Ang sinasabi lang, end of contract na lang. Okay. So maliban ho ba sa inyo, Prof, meron pa hong ilang mga kasamaan ho natin, colleagues ho natin dyan po sa NU na same din ho yung sinapit, kagaya ho ninyo na na-endo na pala bigla-bigla na lang po? Meron po doon sa isang departamento, Oo. ay ganun din ang ginawa. Samantalang doon sa isang departamento, 5, pero dahil sa gawa nitong aking mga hakbangin, ay nirecall. Nirecall, siguro natakot sila na dumami na yung mga kaso, ay nirecall. Ang talong naman ng mga kasama ko, ba't ako hindi i-recall? Yun nga, 1.8 lang yun eh. Yung isa, 2 years. Ako, 2 years and a half. Hindi po ba? Mas mahaba naman yung aking length ng service. Pero bago pa po niyan, meron na po tayong tinulungang kulig natin dyan. Yun nga yung sinabi ko kahapon sa press con. Siguro baka yun yung political reason ba't hindi tayo ni-renew. Yun pong kaso niya ay sa usapin naman ng retirement. Ayon sa ating labor code, ang karapatan ng manggagawa, mandatory yan na sinasabi ng Republika ng Pilipinas na hanggang 65 ang trabaho mo. Di ba? Ang sabi ng inyo, hindi. Hanggang 60 ka na lang. Ilabag ho yan sa batas. Ngayon po, tinulungan natin yung tao, yung kaso po niya ay nasa Court of Appeals na. Opo. Pero yung kaso po ninyo, Professor, na-i-file po ba ninyo or ipa-file po ninyo against the administration ng NU? Napakagandang tanong, Sir Gab. So, sabi ko nga, pagkatapos ng ating press conference kahapon, ngayong araw na to ako ay magtutungo na. Kaya salamat sa programa ninyo, inuuna ko lang ito. Pagkatapos po dito, ako po ay magtutungo na sa NLRC dito sa may Quezon Avenue para magpasena na. Yun po yung simula ng proseso. Opo. Doon po sa press con kahapon, Professor, may mga sinight po kayo doon, may mga binanggit kayo doon na mga order or department order or parang
issuance from the Commission on Higher Education na parang basis nung regularization at saka yung iba pa mga palisiya when it comes to hiring and firing ng mga trabahante ng mga private universities and learning institutions dito sa Pilipinas. Ano po ba yun at ano po yung conflict nito doon po sa existing batas po natin sa Labor Code? Napakagandang tanong, sir. No? Ito yung tinatawag natin na Manual of Regulations for Private Higher Education. Yan yung MORPE. Sa Labor Code, yung industrial na manggagawa, 6 months regular. Correct. Pero dito sa idiotic na MORPE na to, ang mga profesor o instructor, 3 taon bago ma-regular. Ganun. 6 semesters or 9 semesters. Depende kung kayo ay 2 semesters, 1 taon o 3. So basta 3 taon ka bago ka ma-regular. Opo. Ngayon, in-exploit po yan ng mga walang yang edukador kapitalista to the years. No? I mean, alam nyo kasalanan kasi ng check yan eh. Guidelines lang nila yan. In-exploit yan ng mga kapitalista. O, di 1 year, tanggal. 2 years, di ka namin type, tanggal. 2.6 years, di ka namin type, end of contract ka. Nilalabag nila ang batas, nagkakaroon ng conflict dyan sa labor code. Kaya po ang ating Supreme Court sa 2 kaso, halimbawa doon sa kaso ng AMA, yung mga professor natin doon, 2.3 years. Sabi nung stupidong satanic na admin, ay end of contract na kayo. Ang sabi ng Supreme Court, you've been rehiring and rehiring these people. Regular na ang mga tao na to. Bakit? Kasi po yung provision ng MORPE babangga sa Article 296 ng Labor Code. Yun yung provision sa probationary full-time. Sabi, pagka probationary full-time yung mga manggagawa na yan, pwede mo lang silang tanggalin by just cause, authorized cause, or reasonable standard. Yun yung 3 na yun, wala ho akong dinanas doon, wala po ako doon. And then sa last portion po ng Article 296, sinasabi doon na kapag nirehire mo ng nirehire yan, considered siya as regular employee. So ganun po talaga pala yung sitwasyon dyan ng mga nagtuturo dyan sa mga private na mga learning institutions sa professor. May umiiral pala. So yung basis dyan, kasi manual ibig sabihin nun, yung institution yung gumawa ng manual. Ang basis, yung guidelines ng Commission on Higher Education. Yeah, tama po. Pero ang problema mo dyan, Sir Gabs, meron tayong general provision on the Constitution. At the same time, yung Labor Code nga. How could a mere manual overpowers the Constitution and the Labor Code? Kaya nga, ang Supreme Court, doon sa 2 kaso binanggit ko, doon sa kaso binanggit ko, itong sa AMA, 2.3 yung mga manggagawa ni regular ng Supreme Court. May isa pang mas magandang kaso, yung kaso ng San Sebastian. This was penned by Justice Leonen. Yung manggagawa natin, 1.5 lang. Pero ni-regular din ni Justice kami ng Supreme Court. Kasi ang inaano ng Supreme Court dito, piercing the veil. Hindi kayo pwede magtago dyan sa fixed contract. Hindi kayo pwede magtago dyan. Bakit? The provisions of the Labor Code should govern. Mataas ang Labor Code kaysa dyan. Kasi ginagamit nyo lang yan para, sige, pakinabangan natin yan ng, parang ISM ba, pakinabangan natin yan, katasin natin yung manggagawa. Ngayon, pag ayaw na natin yan, mas magaling sa atin o threat sa atin, sige, tanggalin na natin yan, may elong contract natin. Hindi tama yun. Wala nang mariregular, sir. One, may binanggit po kayo ng mga jurisprudence dyan sa Korte Suprema, decided cases tungkol dyan. Professor, wala pa bang nag-a-assail, wala pa bang nagpipetisyon sa Korte Suprema na i-declare yung guidelines na yan ng CHED, yung morphine na yan bilang illegal, unconstitutional, and contradictory doon po sa mga provision ng Labor Code? Grabe yung mga tanong. Natutuwa ako sa Serga. Pwede kita maging co-faculty, no? Hindi ko lang kung Polsci professor ka. Ang tanong mo, ang gaganda, no? Ito, Sir Abner po yan. Sir Abner, salamat. No? Gaganda ng mga, mukhang nagtitake ka ng seminar or conference on media. Mahilig kasi sa mga labor si Brigada Abs. Yes. Thank you po. Ito po, napakaganda. Ito po yung Sir Abner. Sa proseso kasi natin, hindi tayo sa Supreme Court.
mag-ano kasi kailangan may kaso na aabot sa Supreme Court. Oo. Diba? So, sa ating jurisdiction, di ho ba, ang gagawin namin sa Teachers Dignity Coalition ay kakausapin natin ang isa sa mga progresibo nating senador. Halimbawa, si Senador Risa Ontiveros. Papakiusapan natin siya na magpasa ng panukalang batas na pumapatay dyan sa morphine na yan. Ayun. Papatay niya ngayon. Siyempre, makakaroon niya in aid of legislation, makakaroon tayo ng hearings. Gusto kong makita yung dean at associate dean, patawag doon. Saka yung BPA, BPO, saka yung presidente ng NU. Wala akong natanggap na isang letra, brother. No? Diba nakasulat, strike me if you will, but hear me first. Wala eh. Hindi-strike na lang ako. Wala akong na, hindi ko alam kung anong kaso ko, kung pinatay ko si Rizal, kung pinatay ko si Bonifacio. Wala akong ano eh. Mabuti pa si Rizal, di ba, bago patayin, nagkaroon ng mock trial. Pinirmahan niya pa yung death sentence niya. Alam niya papatayin siya ng December 30. Ako wala eh. Okay. Wala nothing. Walang June notice. Wala pong anything. Okay. Maliban ho dyan, siyempre, medyo matagal na proseso pa ho yan if ever man na humiling tayo dun sa mga legislators natin na alisin na itong morphine na ito. Sa bago ho natin na chairperson ng CHED, meron na po ba tayong mga efforts, yung mga kasamahan po natin sa TDC para magkaroon tayo ng kahit papaano yung dialogue sa bagong CHED commissioner na ayusin naman itong morphine na ito? May efforts na po ba tayong ganun, Prof? Maraming salamat, Sir Abner. No? Mukhang nasabi na sa iyo ni kasamang Benjo yung aming next na isa sa mga hakbangin. Kakausapin na natin itong bagong chair. Bukod sa generally, itatanong natin ano pa ba ang use o wisdom. Yang wala, stupid at idiocy at injustice yung morphine na yan. Itatanong natin, di ba? Baka pwede mo i-modify sa opisina nyo galing yan, gawa ng mga predecessors mo. Ikaw na nakaupo, anong gagawin mo reforms dyan? General, particular, i-highlight yung kaso ko, no? Baka dahil under nyo ang NU, tama, batay sa struktura. Hindi mo ba masusulatan yung presidente? Baka naman yung letter ko, maipapasa mo sa presidente na, hello, tinang injustice yung ginawa nyo sa akin. No? Sabi nyo, end of contract ako. Sir Gab, makinig kayo, Sir Abner. Magugulat kayo. End of contract daw ako ng June 25. End of contract. Pero pinasama ako ng team building ng June 26-27. No? Approve yung OBLIB. Tamong kawalang niyaan na yan. Nakita mo yung kawalang... Patay na pala yung tao. Ba't mo pa pinagtrabaho ng... Kasi team building, alam nyo yan, lagi rin kayo nagbe-beach. It's a university sanction event. Kaya nga may OBLIB, in-approve. Hindi totoo yung kasinungalingan mo ng June 25. Okay. Bakit ba pa ako pinagtrabaho ng 26-27? Nagsayaw pa ako ng Yagbol Dance Ball. Wala na pala akong trabaho. Contract na pala. Okay. Ay, sige. Wow. Beno, Professor, patuloy ho kami makikipag-ugnayan ho sa inyo at siyempre, kung ganyan pala yung epekto ho ng morphine na yan, di ba? Sana nga ho, maalis na ho at mabigyan ng mas paborable sa atin po mga kasamahan, mga professors po sa mga universities po namin. May update kami sa iyo, Professor. Wag mo kaming bitawan dito sa issue na yan at tututukan natin yung pag-file niyo sa NLRC, pati po dyan sa iba pa nating dialogo kasama po yung bagong CHED chairperson. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming po salamat. Mabuhay po kayo. Padayon po. May pag-asa. Thank you po. Nakasit! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.